Maayong gabi sa tanan. Nanaputan no sa gospel hour na to. Nya karong kagabi una ako na po'y naatasan nga mo share sa pulong sa Ginoo. Then greet day ko sa atong mga kaigsunan sa MCA family. And labi na nila pastor, Ate Daylinda, and sa family. Shout out sa ko sa atong mga kaigsunan dito sa Bohol, ay Kuya Ronnie and family, kang Pastor Renerio Melino, akong uyuan, and sa family, sa atong mga sa akong mga relatives sa Manila, sa Cebu and sa Bohol, sa akong mga FB friends. Please feel free sa pagpaminaw o sa pag tanaw sa atong live stream nya. Hinaot ta nga makabaton sa taog kanang kahibalo og kaalam sa atong i-share karon. Then kabaw man ta sa atong panahon karon no nga medyo lisod jud kaayo kay dili ka basta kagawas-gawas. And pasalamat ta sa kahigayunan nga bisan dili ta magkatapo kay gibawal nga lisod jud kayo pagbiyahe pod kay dapat ginusarara, pero pasalamat ta kay naging mga pamaagi ang Ginoo nga gamiton jud para makatuon gyapon ta sa mga pulong ug maka-share gyapon ta sa atong mga kaigsuonan nya. Kani nga pamaagi, kani nga setup is makatabang jud nato karon kay ang problema man gud no kay dili jud ta katapok. Then kinahanglan jud ta mosunod pud sa balaod kay mao man pud nay kabubuton jud sa Ginoo. So ato ning atong igahin ang mga oras karon nga aron sa pagpaminaw nya. Atong pagasawan ang kaning pulong akong gi-prepare para kanatong tanan. Then kay bako na atas kabalaka na atas sa siguro sa kahadlok tungod sa panahon karon nya. Pasalamat gyapon ta sa Ginoo kay nay mga pamaagi jud nga gihatag ang Ginoo bitaw, bisan pa man sa kawaladon sa bulsa na gyapoy pamaagi nga gihatag ang Ginoo. Kay kami lang gani diri gani pareha man jud siguro ta tanan nga daghan yung dilata. Then doon ang matabang sa gobyerno. Then atong gipang-andam gi-prepare nato para natay kaunon. Then pasalamat ta kay ang Ginoo naghatag jud gihapon nato pamaagi. So kami dire nakat-on jud ta sa nakat-on jud mi sa atong sitwasyon karon. Daghan tag nakat-onan, ako mismo daghan ko nakat-onan. Siguro ma-apply na nato siguro sa tibok natong kinabuhi kay kani nga experience jud dako man jud ni siya og kanang kahimuan jud kay sa atong pagkakita jud kana bitaw ma-mold ta as a person, as a Christian, then ma-apply pud nato sa atong maabot. So mo proceed ta sa atong topic no. Before ta mo proceed, magampo sa ta. Lord, daghang salamat Lord God sa opportunity nga imong gihatag kanamo Ginoo. Bisan pa man Lord God sa sitwasyon Lord, ikaw gihapon nagahatag og pamaagi kanamo Ginoo nga makatuon sa imong pulong ug makasalo-salo Lord God sa imong mga pulong Lord God nga maoy among espirituhanong pagkaon Lord God sa among espirituhanong bahin Ginoo. Lord, gihigad ako Lord God nga mo share sa imong pulong ug ablihi usab Lord God ang salabutan Lord God ug ang idudungog Lord God sa mga viewers Lord God ug sa mga listeners Lord God karon nga kagabi una Lord God, ikaw makikistorya sa tagsa-tagsa kanamo Ginoo. Kining tanan namong giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang atong topic karon is about healing our land. Kay makarelate jud ta ani kay tungod sa atong panahon no. Then ako ning gititulan og how to heal our land.
So ang kaning topic na karon is mabasa sa Second Chronicles chapter 7 verses 13 to 14. Kaya akong pagbabasahon sa 13. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. So kani nga pulong no is familiar jud nato labi na karon nga panahon. Then daghan po nag-share ani nga mga Kristohanon. So kanila siya nga pulong day is sa panahon nga nag-reign si Solomon sa Israel, whole land jud sa Israel. Then ang Ginoo nakigistorya kaniya kani nga pulong day is nag-serve sa ni siya nga guide para ni Solomon or sa umaabot pa nga henerasyon, kay kani siya gud kanang nahugman po ni siya kanang babala pud sa posible nga moabot pud sa sunod nga panahon, not actually sa time jud ni King Solomon, but sa sunod nga generation. So mao ni siya no, kani siya nga pulong is actually address sa mga Israelites. Then I do believe nga kani nga pulong di ay is applicable, very relevant sa atong kinabuhi karon, kay ang Israelites is considered, and ang Ginoo jud mismo nag-ingon nga chosen people niya ang Israel. Then ang Israelites jud is kanang mga katawhan sa Dios ba, people of God. Then ang kanang mga Israelites is nagrepresenta sad ni sa ato karon as a Christian, kay kita nga mga Kristohanon nakabaton ta og Ginoo pinaagi sa grasya sa Dios nga mao ang anak nga si Jesus Christ. Tungod sa grasya nahimo sabta nga katawhan sa Dios, nahimo tang anak niya. So kining maong pulong bisan gi-address sa Israelites, applicable gyapon sa ato karon, and insakto jud karon sa atong mga naagian karon ba nga pandemic. So ang Israel is nagrepresent ni siya no og people of God. People of God is mauna kita karon mga katawhan sa Dios. Kita is considered nga katawhan sa Dios kay tungod sa grasya sa Ginoo nya. Ginaingon dire no sa katapusan no sa 14 nga kung mo magpaubos sa atong kagalingon, if we humble ourselves and pray and seek God's face and turn for our wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. So kay bawo man tanong kani nga pandemic jud naghatag jud na siya og devastating effect sa atong yuta no. Then naghatag ni siya og sakit nga makamatay kining pandemic karon nya. Not just sa atong health no, napo ni siya hulga pud sa economic nato nga kuan sa atong panginahanglan financially sa umaabot, kay apektado man sad kay kabaw ta wala ni trabaho, wala business. So ang ato alang karon jud is muhold lang gyud sa Ginoo no, nga naghatag ang Ginoo nato og idea unsa atong buhaton. So something jud nga ato pong i-realize atong kagalingon, atong i-evaluate kung nabay kinahanglan atong buhaton. So siyempre naayo tay angay buhaton para ma-heal atong land, para ayuhon ba ang land ay
nagrepresent sa day ni siya sa like for example sa atong karon sa atong lugar nga devastated or affected sa usa ka pandemic, then also sa atong sa atong panginabuhian. So ang land ay no sa mobalik ta sa Israel ang land ay gipromise yun na sa Ginoo para nila. Then gracious kayo ang Ginoo nga maghatag nila og land nga promising kayo nga gipromise yun sa Ginoo nga naagi nindot nga mahitabuan ang yuta ba. Then suddenly tungod sa sala ang katong mga grasya nga gihatag sa Ginoo mawagtang to kay tungod lagi atong ipadala sa gialaw sa Ginoo nga moabot sa yuta sa Israel nga bisag unsa mga terrible things nga mahitabo sa ilang yuta. So mao po na karon no ang land nagrepresent po ni sa ato adere nga sa atong lugar nga apektado sad kaayo og sa atong mga pangitaan. So ato yun siyang ma-apply. So unsa may atong angay buhaton? So dapat day naday tay angay buhaton no kay ingon bitaw nga katawhan sa Dios apektado man jud ta sa pandemic. So natay angay buhaton. So una sa tanan ato yung mubuhat og action ba nya pangutan-on sa nato tong kagalingon kay ngano kang gibuhat man ni sa Ginoo no? Why would God do such a terrible thing to His people? Ngano mang gibuhat man ni sa Ginoo nga nag-ingon ba ang Ginoo God is slow to anger. Sa Salmo 86:15 nag-ingon gyud diha nga kuan ato na lang iritso no sanang God is slow to anger. Di siya basta-basta masuko. Ato yung i-word for word hinay ba dili siya dali masuko. Then sa uban pang mga books sa Joel even sa Jonah kay Prophet Jonah nag-ingon siya nga God is slow to anger. Pero ngano man why would God do such a terrible thing to His people? Ngano man gibuhat man ni sa Ginoo? Ngano man gialaw man ni sa Ginoo nga mahitabo ni nga butang? So ang tubag sa dayan na when people arise God's anger and keep on sinning. So nasa day chance day nga mo arise ang kalagot sa Ginoo. Though He is slow to anger pero nagyoy kana bitong kung kita bitaw tao say mapuno ta mapainusanon ta usahay pero nga paubos ta na pag natay humility sa atong kagalingon ba nya nagi time din nga mapuno ta. Remember nga kita gigama ta in His own image, then ang kita mismo natay emotion, ang Ginoo sad mismo nasa siya emotion. Then ang kana bitong atong kuan bitaw nay mga butang bitaw nga atong ginabuhat nga makapa-arise ano bang musaka jud ang kalagot sa Ginoo kay sigig buhat sa dautan. So mo na siya no nya atong basahon sa kuan ang supporting verses sa 2 Chronicles 7:19 itong pagbabasahon. But if you turn away and forsake the decrees and commands I have given you and go off to serve other gods and worship them, then I will uproot Israel from my land which I have given them, and will reject this temple I have consecrated for my name. I will make it by word and an object of ridicule among all peoples. So mao day na siya no. Kung musupak ta sa kabubuton sa Ginoo ba continuously magsigitag kana bitang sige tag padayon og supak sa kabubuton sa Ginoo nya kita nakaibaw na yung tag unsay kabubuton sa Ginoo sige gapon tagkuan. Ang nakasulat diri no is decrees command sa Ginoo. Pero sa ato karon applicable gihapon ni siya kay ang si Ginoong Hesus mismo na yun siya naapod siya gibilin jud sa ato ang mga kuan butang angay sa natong buhaton nya kana bitong magbuhat ta ingon nga
linuwas ta. So kay Christian naman ta, magbuhat ta nga ingon nga linuwas sad. So mo na giingon diha no nga kinahanglan sa day nato nga magbuhat ta sa kabubuton sa Ginoo. Then ikaduha, nakasuwat ron but if you turn away and forsake the decrees and commands I have given you, and go off to serve other gods and worship them, so to serve other gods and worship them, then I will uproot Israel from the land which I have given them, and I will reject this temple I have consecrated for my name. I will make it by word and object of ridicule among all people. So, ginaingon sa daino nga, kung muserve ka another gods and worship them. So ang Ginoo juday na juday paggabuhaton juday sa tao. So dili juday ta angay day moserve og laing Ginoo Diyos-Diyusan. So ang Ginoo nag-warning jud sa Israel no sa una nya mauna na ang nahitabo atong sa nisundod nga henerasyon, and then karon I do believe nga ang Ginoo jud nagadisiplin sa diay sa mga katawhan karon kay grabe na sa jud ang kuan ba mga kahilayan, then kay bawo na ta sa mga kuan sa kalibutan karon. So mao na no nako gisuwat dire no two things or sin that God hated the most. So akong ginalista based ra po ni sa atong supporting verses nga ginabasa ganiha. So two things or sin that God hated the most. Una is wicked ways. So kung musupak ka sa kabubuton sa Ginoo, nakay ginasupak yun mo ang gusto niya ba para sa ato So kaning giingon nga wicked ways, number one, wicked ways or wicked people, kuan siya, grabe jud kay siya, terrible things yun siya ba kay ang not just kanang nakasala or bad people, but wicked siya, kanang something worse than bad person ba. So terribly yun ang wicked people. So wicked ways ang ginaingon dire no. Unsa man ang wicked ways? These are the things that displeases God, or you're doing against His will. So displeases meaning wa yun makapahimuot sa Ginoo. So mo na siya wicked ways, not just wickid kana evil kuan, not just evil thing nga imong gibuhat, but wicked ways. So ang kana bitang murag ang imong pamaagi na sa imong pagkinabuhi ba, pagkinabuhi nimo is kanang dautan jud ba. So ang pagkinabuhi nimo dautan. So mao na siya. So na ako'y gisuwat po diri nga kuan unsa ng mga wicked people. So una is unbeliever ni siya sa Ginoo, or unbeliever siya ni Christ nga atong manluluwas. Syempre ang Ginoo nagtudlo nato sa pagbuhat og kanang maayong mga butang nga subay pud siyang kabubuton nya. Syempre dili man sa tanan ng unbeliever dautan jud kay binuhatan, but na sagaran jud na ayud nila kay tungod gahuna-huna nga ang uban naghuna-huna nga after this life wala na, so patuyang na lang og buhat og mga bisag unsa na dayon sa ilang gusto. So ang uban jud is antichrist. So antichrist is definitely unbeliever siya. So mo na siya una no nga gi-considered as wicked people, unbeliever. Then I also consider sad kanang kuan ba, kana bitong gana claim og naagitaw nga nag-claim ng Kristohanon pero sobra jud kaayo ka kuan ang aburag wala jud kuan ba, wala jud resulta jud siyang kagalingon. Siguro mapila na katuig nga nag-claim siya nga Kristohanon, siguro tibok kinabuhi niya, pero ang binuhatan niya maura gihapon gabuhat gyapon gasimba gyapon sa dili sa
gasimba gyapon siya sa Diyos-Diyosan or something worse nga iyang ginabuhat. So that's considered as carnal Christian. Siguro nagtuon siya no nga kuan ang ikaduha day no, carnal Christians. So siguro gatuon siya tibok niyang kinabuhi sa pulong sa Ginoo niya, wa gyud ning absorb siyang kinabuhi sa iyang kasing-kasing ug sa iyang hunahuna. Then wa gyud application ba padayon gyapon buhat sa daotan sig dungog pero wa gyud nasulod. So mao na siya mga kuano ikaduha nga considered as wicked people. So kung Kristohanon ka magkinabuhi gyud nga ingon nga linuwas, though we're not perfect, makasala gyud gihapon ta, ingon nga Kristohanon makasala ta, but to do wicked things again and again kanabang wicked ways, that's a different story gyud siya. Dili gyud siya kuan questionable gyud siya. So wicked people, unbeliever, di gyud siya mutuo sa Ginoo or di siya mutuo ni Jesus Christ. And katong mga padayon gyapon buhat bisan unsa nay warning, bisag unsa na iyang nadungog nga kanang bisag unsa na lay madungog niya mga mapulong sa Ginoo, wa gyud mo absorb, wa gyud application, wa gyud tanan. Siguro matiguwang na lang matiguwang na lang og siguro ingnon lang nato adto simbahan, then tuon sa pulong sa Ginoo, pero wa gyud gyapon application kanang sige ra gyapon buhat sa daotan. Naay mga butang gyud nga makasala ta, masipya ta, pero maulagi na siya. Dili gyud nato pasagdan atong kagalingon nga magsige gyapon tagbuhat sa mga butang nga dili gyud makapahimuot sa Ginoo. So mo na siya no, wicked ways. Ikaduha, two things or sin that God hated the most. Ang ikaduha, idolatry. So nasigutan sa nako ganha no. So mabasa man nato sa Exodus 20:23. So kabaw na ta sa kuan na no. So dili ta mag-serve og magsimba og lain nga Dios nya. Nako gibutang diri meaning sa idolatry. So allow me nga mo quote ko mo kuha ko sa meaning sa Webster, kay I do believe nga kanisod siya is accurate. First nga meaning sa idolatry is the word they worship of a physical object as a god. So mao gyud na siya una nga meaning sa idolatry. So worship, simba or praise nila. So mao na siya. And ikaduha is very crucial gyud siya. Siguro dili tanan nahibalo ani no. So una no, nag-worship og kanang object or something nga ilang simbahon o ilang pagadaygon. Ikaduha is immoderate attachment or devotion to something. Immoderate means sige grabe gyud ba. So kanang padayon sige buhat mo niya, grabe gyud nga. Di siya normal nga imong ginabuhat ba. Immoderate attachment or devotion to something. So mo na imong attachment o devotion nimo sa usa ka butang. Like for example, unsay uso karon? Facebook, television, TikTok. So kana siya mga butang is good, maayo man na siya. Pero if you do it immoderately, not moderately, moderate is opposite na sa immoderate. So dili siya normal ni mga paginabuhat. Siguro mag-TikTok ka, inigmata nimo, or dayon after ana kadiyot lang mag-TikTok na pud ka, before paniud to mag-TikTok na pud ka, after paniud to. So mga something ay nana ba, or mag-FB ka, sige na kag FB, magkaon ka mag-FB, or anything nga nagbuhat ka, sige gapon kag FB, mo na siya immoderate nga paggamit. So dili na siya maayo, considered as idolatry, or not just a thing nga imong kanang gika-obsess nimo or na-attach ka or naka-devotion also sa mga kuan sa tao, or like for example sa artista kana bitang wag gyapon immoderate gyapon mong attachment or devotion nimo, grabe
tulog nimo siya imong gihuna-huna, ang artista imong i-consider mong idol, nigmata nimo tan-aw dayon sa picture nimo, niya siya gyapon imong gihuna-huna, nigkaon nimo nagtan-aw ka sa mga something ba, i-moderate yun siya nga, murag dili mo last imong day nga, dili siya nimo part sa imong kanang sa imong routine sa imong kinabuhi ba. So that's immoderate, so di gyud siya insakto. Or sa imo bang uyab nga syempre attachment jud kayo to sa uyab na to, no, or sa atong asawa kung minyo ta, kana bang inig sayno mata siya na dayon, inig bangon nimo siya dagi hapon dayon, tanan mong buhaton na ayo siya nga siya na lang mong hunahuna, gikalimtan na nimong Ginoo. So maayo man nang nauyab, no, at least balance lang siya, maayo sad nang natay asawa, kay mingaw sad kayo atong kagabhion kung watay asawa or bana, so maayo gyud nang maminyo ta. So di lang gyud ta magpalabi sa uyab, kay ngano kung kalimtan nimo ang Ginoo nga maay source sa uyab, maay naghatag nimo og uyab, ay kumpiyansa kay basig kay gihigugma ra ba yun ka sa Ginoo, basig ang Ginoo ba di jud gusto nga mawagtang kaniya. So basig imong uyab nga imong gika kanang garabi na kaayo ka nga, so super in love na kayo, moderate na imong ginabuhat sa iya, basig mawagtang lang sa kalit, mawagtang sa imo. So i-balance nimo ang Ginoo nga may naghatag sa imong uyab ug sa imong asawa or bana, unahon jud na nimo, kay unahon jud nato ang Ginoo. So mao na siya, no, akong balik ko, no, ay part to siya sa idolatry nga, meaning, no, nga gikuha nako sa Webster, worshiping physical object or thing. Then second, immoderate attachment or devotion nga may akong into something nga may akong emphasize kay many Christians jud nga, I do believe nga daghan jud kayo nga Christians nga wa kabantay ani immoderate attachment or devotion to something. So ako mismo myself I consider jud nga there were times nga kanang kanang nagbuhat ko og kanang bang immoderately na jud nga kuan bitaw, labi na sa trabaho bitaw nga usahay makalimot na yun ko sa source, kaya busy kayo ko sa resources. Ano bang resources na to, kana trabaho or skills nimo nga may mong kan busy kayo kana, then kalimutan ka sa source, busy sa resources but we forgot the source of your income. So mo na siya, no, di na to kalimutan. So mo na siya ang kuan, that's idolatry dai gihapon, kaya masubraan to sa mabutang ba. So mo na, no, two things or sin that God hated the most. Una, wicked ways. Dayon ikaduha, idolatry. So mo na siya. So karon nakibaw man tag unsay hinungdan nganong gibuhat sa Ginoo ng nganong gialaw sa Ginoo ning mga panghitabo karon like pandemic. So nakibaw na to, no? Unsa may angay natong buhaton? What will be your response ani nga panghitabo? Will you upset? Will you get angry? Masuko ba ka sa Ginoo, or mangluod ka kay nawagtangan lagi kag trabaho nya, naglisod na ka og pangitag makaon, nagsalig lang ka sa kapayas, magsud-an kag kapayas sa buntag, sa udto sa hapon. So something na ba, will you be upset sa panghitabo karon, or you have to do something na you have to evaluate yourself and do something in response positively. Dapat positively jud. So pili ka, kuan ba, ma-upset ka sa Ginoo or masuko ba ka, or mo response ka positively. So ari gyud sa mo response ta positively. So ang Ginoo, no, naghatag nato og guide kung unsay atong buhaton, din nasulat na gyud ni sa libro sa Bible kung unsay angay natong buhaton. Then I have listed here, so ako ning gi-write down diri ang kuan, upat ka butang angay natong buhaton.
aron kato bitang nawala. So nagiingon man to no, i-heal sa Ginoo ang land. So how to heal our land? So balik ta sa atong title, how to heal our land. So nagbutang ko dire, nagsulat ko dire og upat ka butang nga angay natong buhaton in response nianing panghitabo karon. So una, kani siyang upat ka butang is taken also sa atong pulong nga ginasawan karon sa 2 Chronicles 7 chapter 7 to 13, chapter 7 verses 13 to 14. So gikuha sad ni nako ning upat ka butang. So una no, humble yourself. So no, mao no, response positively. So mani angay natong pagabuhaton, humble yourself. Sa James chapter 4 verse 6 and 10, mao ni siya supporting verses nato na atong pagabasahon sa James. Sa 6, but he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Then sa 10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. So mo na siya no, sa James 4, 6 and 10. So mo na siya supporting verse nato sa humble yourself. So mo din na siya no, ang God di ay is opposing to the proud and mo support siya, muhatag siya og favor sa mga humble nga tao. So that's why kinahanglan gyud ta mo paubos sa atong kagalingon. We must humble ourselves. Then sa 1 Peter 5:5 also a supporting verse para sa humble yourself. Atong pagabasahon no, sa size, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up. Ay sa size din that He might lift you up in due time. So mubalik direta sa 5, sa 1 Peter 5 dire atong basahon, mubalik ta. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. So, mao gyapon no, God opposes to the proud, but shows favor to the humble. So, mao din na, not just God hates the proud, but opposes the proud. So, mas bugat ang opposes kay ngano kung muupos gani na ang usa ka tawo, let's say ang usa ka tawo muupos sa isig ka tawo niya, na gyud siya something nga buhaton gyud kay ni oppose man siya. So expect something din nga pagbuhaton, either words or butang nga pagabuhaton. So mao nang kinahanglan gyud ta mo humble sa atong kagalingon, kay ang Ginoo mo kontra gyud anang mga garbuso nya muhatag og pabor sa mga humble. So napigingon dire no, clothe yourselves with humility. So dili jud bitbito no, imo yung isulob ang kuan, ang humility, ang pagka-painobsanon imo yung isulob, not just bitbiton. So mo na giingon sa 1 Peter 5:5. Dayon ang kuan, ang mga humble i-lift up sa Ginoo. So mao na kinahanglan gyud ita mo humble sa atong kagalingon aron ang Ginoo maghatag og pabor nato. So mao ni no, kay nangayo man tag pabor sa Ginoo nga labi na sa atong safety. So we must humble ourselves, kay wa man gyud tay mabuhat jud kung wa ang Ginoo, kay ang Ginoo ra man gyud makabuhat sa tanan, labi na sa atong kontra karon nga di makita. O ta kay baw nga ang kuan, ang biktima naglakaw-lakaw na niya, career siya niya, kuan kana bitang masugatan nimo. So inana, so kinahanglan gyud og favor sa Ginoo. So we must humble ourselves para dili gyud mo oppose ang Ginoo sa ato. Second, what to do to heal our land?
Sa ikaduha, pray. Sa Philippians 4:6 atong pagbasahon, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So kinahanglan jud ay no, magampo sa tanong kay ang pagampo man jud muusab man jud sa mga butang sa mga panghitabo. Ang pagampo nga adunay pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, muusab yun sa kabutang. So ang giingon sa Philippians atong balikon, dili ta mabalaka sa mga butang, hinuno sa tanang mga sitwasyon ato nang iampo ug ato nang pangayoon iyang sa Ginoo nya, atong pasalamatan na daan ang Ginoo nya, atong mga request atong ihatag sa Ginoo. So kinahanglan ta jud mo ampo jud, kinahanglan kayong pagampo karon kay mao na wa jud tay mahimo jud kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. So mao jud na yung pinaka number 1 jud nimo nga panaggang jud ang pagampo. Yan sa 1 Thessalonians chapter 5:17, another supporting verse ako gihapon pagbasahon to solidify pray continually. So padayon sa jud tagampo kay kuan labi na wa panahuman ang problema nato karon, kalibutan ng hulga sa gihatag sa pandemic. So we have to pray continually. So padayon na yun, padayon, pray without ceasing. So kinahanglan jud ta magampo jud kay kuan para pod sa atong protection sa atong mga panginhanglan. So ampo lang jud kay ang pagampo muusab yun sa mga butang. Prayer changes everything. So sa ikatulo, what to do to heal our land. Number 3, seek my face. Sa 1 Chronicles 16:11 atong pagbasahon, look to the Lord and His strength, seek His face always. So mao ni siya no, seek God's face. So ato din ko ang kanibitang musik ta sa face sa Ginoo is lawom ni siya nga lawom ni siya nga panang pulong. So something that kung you are looking for the Lord, so you have to seek His face. If you are looking for the Lord and His strength, you have to seek His face. So something bitaw nga you go deeper, imo siyang ilhon, seek His face. So kuan magpalawom ka sa Ginoo. So seek His face. Mao na siya nga kuan something bitaw nga we cannot serve jud sa Ginoo kung dili jud ta kaila niya. We cannot serve fully sa Ginoo kung dili jud ta kaila niya. Seek His face. So kinahanglan jud ta mo seek His face. Usa pod ana is kanang you have in contrast ni siya sa kuan, not in contrast, kanang opposite ni siya sa kuan, kanang opposite ni siya sa pagtalikod sa Ginoo. Kay kung matalikod ka sa Ginoo is mao na mubiya ka niya. So ang opposite na is kuan man siya, musik ka sa face sa Ginoo. Instead kay na-upset man ka, instead nga mutalikod ka, go further and seek His face. So mo na itong buhaton no, para makabaton tag kusog gikan sa Ginoo. So you must seek His face. Mo to no atong supporting verse 1 Chronicles 16 chapter 16 verse 11. So mo to, what to do to heal our land. Sa ikaupat, turn from their wicked ways. So kinahanglan jud ta mo talikod sa atong mga daotang pamaagi, sa daotang pagkinabuhi, not just daotang buhat but daotang pagkinabuhi ba. So ato yun na siyang talikdan kay usabay na siya sa rason jud nga ang Ginoo masuko pag-ayo sa tao, muaray siyang kasuko sa tao kay tungod lagi ani nga wicked ways. So ato jud ang talikdan jud ang kuan wicked ways. Then part sa wicked ways is kuan kato laging mo serve tag another god. Ang Israel sa una nag-serve sa another god, though they are serving they do believe nga naslay god sa ilang kuan sa
gikan pa silang ancestors nila ga-serve sila sa God nga may nagbuhat sa langit ug sa kalibutan. They know trabaho sila nga ang uban jud is nagsimba pud sa Ginoo nga sa ilang ancestors nga mao silang Abraham, Jacob, si Isaac and Jacob. Then trabaho sila nag-serve sila sa Ginoo, pero nag-serve sila glain pong Ginoo. Ang di man ganahan gud ang Ginoo nga kanang nangalagad kaniya nga naapod kay laing i-serve. So that's why part of wicked ways mo din siyang biyaan. So dili gyud ka mag-serve og laing Dios. Atong simbahon nga kuan Ginoo is ang magbubuhat rin sa langit ug sa kalibutan. So mao na siyang kuan no. Naayud tay dapat application no. So mao to ang upat ka mga butang nga angay natong pagabuhaton para maayo atong yutang na tawhan. So affected man yun siya atong yuta yun buong kalibutan, affected yun sa pandemic, not just sa health but also sa atong pangitaan o sa kuan sa economy sa not just sa atong nasod but sa tibuok kalibutan yun siya. So dapat yun ay ma-heal ang atong kalibutan. Process na siya, pero at least we have to do yun step by step. So una mao yun atong buhaton. So mao ni ang upat ka butang no para maulian ang atong kalibutan. So application, so, we must take actions yun and do it accordingly. So buhat lang yung action kay kuan atong i-evaluate atong kagalingon nabatay wa pa na subli sa atong kagalingon. So kuan nabatay mga something atong nabuhat we're not perfect jud, natay mga kalapasan, natay mga nabuhat nga dili maayo. So ato nang ihatag sa Ginoo, then ampo tag sige kay kuan maori gyud natong dag-anan ang pag-ampo. Then continue to serve God whatever it takes jud. Na may pandemic like karon nga nahitabo or maayo ang dagan sa atong kalibutan or sa atong kinabuhi, serve gyapon yuto sa Ginoo. So mao gani na nga bisan gidid-an ta sa pagtapok ganabuhat gihapon ta ani nga butang. So mao pa na no, then kalimtan nato atong talikdan ang atong mga kuan atong mga wa pa na surrender nga kuan mga butang nga dili maayo yun sa kuan. So magkinabuhi yun ang linuwas yun ni Jesus Christ. So maora na ako ma-share karon no nya mao ni atong hinuklugan atong siguro sa atong pagtulog siguro ato ning kuan mao ni atong hunahon. So evaluate yourself kung basin na atay angay usbon sa atong kagalingon. Even me, I consider jud nga napo koy mga kasaypanan, pero salamat sa grasya sa Ginoo kay mao jud na atong dag-anan. Salamat sa atong Ginoong Hesus nga mao jud naghatag nato og kaluwasan nga kuan wala na jud nato bitaw wala na jud ta naghago pag maayo jud bitaw kay grasya na gud na siya sa Ginoo. So more power sa tanan. God bless sa akong mga FB friends, sa atong mga kisuunan, then maayong pagpangatulog o maayong ang ban matulog pa man. So good night and God bless us all.